Sinimulan ang eksena sa isang lugar kung saan may grupo ng mga tao na may dalang baril at tila may pribadong pagpupulong. Makikita si 05 sa likod ng lalaking tila boss, pero mukhang naiinis siya habang nakatingin kay 03 na nakangiti sa kanya mula sa kabilang panig ng boss. Naisip ni 05 na hindi siya makapaniwala na kinuha nila si 03 at kung nakita niya ito sa labas, binaril na niya ito. Kitang-kita ang matinding galit ni 05 kay 03. Ngunit nang magkamayan na ang dalawang boss, nagtitigan silang muli ni 03 at ngumiti ito at sinabing sayang. Nagalit si 05 at naisip na hindi siya makapaniwala na kailangan niyang pakawalan ito gayong nasa harapan niya na ito. Pero biglang may bumaril mula sa malayo sa boss ni 05 kaya nagulat silang lahat. Nang subukang habulin ni 05 ang bumaril, nabaril naman nito ang kabilang boss ni 03. Habang nagulat si 03, maraming stunt grenade ang inihagis mula sa kalaban. Agad na tumakbo si 05 at nagtago. Nagdulot ng matinding liwanag ang stun grenade kaya nabulag sila saglit. Agad binaril ng kalaban ang mga ito at buti na lang ay nakapagtago si 05. Pero tila naapektuhan pa rin ang kanyang mga mata ng stunt grenade. Agad sumigaw si 05 kay 03 na wala siyang oras para maghintay na gumaling ang kanyang mga mata at sinabing mag-focus at suportahan siya. Pero mukhang nahihirapan din si 03 na makita ang kalaban. At nang subukang barilin ni 05 ang kalaban, bigla itong nawala. At agad na tumakbo si 03 palapit sa kalaban. At nang makita ni 03 ang kalaban, agad siyang bumaril pero nakatago ito. At mas mabilis itong kumilos papalapit kay 03. Agad inatake ang kamay nito kaya nahulog ang baril. Agad na hinawakan ng kalaban ang leeg ni 03 at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Subalit nang makita ni 03 ang mukha ng bumaril, nagulat siya at tinawag itong 1. Biglang ngumiti ang lalaki at sinabing siya pala yon. Tapos nagtanong kung buhay pa ang kanyang nakababatang kapatid. Kahit nagugulat pa rin si 03, nakasagot siya ng oo. Pagkatapos ay lumakad ang lalaki at kinuha ang pera. At habang nagugulat pa rin si 03, lumapit naman si 05 at tinanong kung nasaan ang kalaban. Pero hindi pa rin makapag-focus si 03 at bulong na hindi siya makapaniwala na buhay pa si 1. At nang marinig ito ni 05, sinubukan niyang habulin ito sa labas, pero nawala na ito sa kanyang paningin. At habang nakatingin sa mga patay na katawan sa labas, naisip ni 05 na hindi man lang nila napansin na napatay na nito ang mga tropa sa labas. Samantalang lumipat ang eksena kasama si 04. Nagtaka siya kung bakit may 03 sa kabilang panig at nabigo pa rin ang misyon ni na 05 at 03. Sumagot si 05 na halos lahat ng tropang ipinadala ng kliyente ay naubos. Inis na sinabi ni 04 na pareho silang umatras at plano sana niyang tapusin ang misyon at pumunta kay 01 para kumain ng manok. Pero nasira ang plano niya. Nagtanong naman si 02 kung sino ang kalaban. Sabi ni 05, iisa lang daw. Hindi niya masyadong nakita ang mukha. Pero tila kilala ni 03 kung sino ito. Samantalang makikita naman si 04 at binabanggit si 03 na naiinis. At sinabing sa unang tingin pa lang ay kalaban na ito. At ang baliw na iyon ay nagdulot ng malaking pinsala. Subalit dagdag pa ni 05 na sinabi raw ni 03 na ang pangalan niya ay 1. At ito ay naging sanhi ng pagkagulat ng lahat nang marinig ang pangalang iyon. Nagtaka si 05 at tinanong kung ano ang problema. Tumingin si 04 kay 02 pero tahimik pa rin ito. Sumagot si 08 na si 1 ay ang kuya ni 02. Nagulat ang lahat. Dagdag ni 08 na si 1 ang unang trainee sa kampo at siya rin ang pinakamalakas. At halos masasabing siya ang nagpasimula ng training system doon. At siya ang dapat na mamuno sa mga numbers. Habang tila nagagalit si 02, nagtanong si 05 kung bakit siya tinanggal sa kampo. Sinabi ni 08 na hindi nila makontrol si 1 at mas tama pang sabihin na hindi nila naisip na kaya nilang kontrolin siya. Pati ang mga instructor at maging si Mad Dog ay natatakot sa kanya. Sinimulan ang eksena sa kampo noon at makikita si 1 na pumatay ng dalawang lalaki. Sinabi niya na gaya ng inaasahan, mga kaawa-awa pa rin sila. Habang tahimik na nakatingin ang iba kay 1, nagsalita siya sa lahat at sinabing nakita nila kung paano harapin ang dalawang kalaban kahit na mga instructor pa sila. Kailangan nilang malampasan ang husay ng mga instructor sa lalong madaling panahon. At may nakakatakot na mukha, sinabi ni 1 na sino mang hindi makagawa niyan ay mamamatay sa kanyang kamay. At ito ay nagpatahimik sa lahat, samantalang nagtanong naman si 04 kung kasama ba si 1 sa dapat nilang malampasan. Ngumiti lang si 1 at sinabing kung kaya nila, kaya natahimik si 04. At biglang lumitaw naman si Mad Dog at inutusan ng lahat na umalis at dalhin agad ang sugatang instructor sa infirmary. Tinanong ni Mad Dog si 1 kung bakit niya ginawa iyon sa mga instructor. Sumagot si 1 na huwag siyang sisihin dahil sila ang may problema sa pagtuturo sa iba kahit wala naman silang sapat na husay. Sinabi ni Mad Dog na pumatay na si 1 ng 6 na instructor at mahigit 15 trainee.
at tinanong kung hanggang kailan niya ito gagawin. Subalit sinabi lang ni Juan na dapat nga siyang pasalamatan ni Mad Dog. At habang nagtaka si Mad Dog, ipinaliwanag ni Juan na ang layunin ng kampong ito ay lumikha ng pinakamahusay na sandata sa labanan, kaya dapat ang mga instructor at trainee ay ang pinakamahusay. Kaya walang kailangan ng sino mang walang husay sa kampong ito, at ginawa lang niya ang dapat gawin ni Mad Dog. At ito ay nagpatahimik kay Mad Dog, subalit agad na tinanong siya ni Juan kung bakit niya ito tinututukan at kung ano ang balak niyang gawin. Nang naiinis na si Mad Dog, sinabi ni Juan na mag-relax lang. At alam naman ni Mad Dog kung gaano niya kamahal ang lugar na ito. At agad tumalikod at lumapit kay 02, sinabing huwag itong magpapahuli. Pero agad na inalis ni 02 ang kamay ni Juan at umalis din naman na lang ito bigla. Lumipat ang eksena habang nasa training at may isang trainee na nakaabot sa tuktok. Pero bigla siyang nagulat nang makita si Juan at sinabing huli na ito at napansin na sila ng kalaban. Nagulat ang trainee at biglang sinipa ni Juan ang trainee sa mukha kaya nahulog ito mula sa mataas na gusali hanggang sa lupa. Lumipat naman sa ibang training, makikita si Juan nakausap ang isang trainee. Sinabi ni Juan na dahil sa kanya, na-expose ang grupo na nag-i-infiltrate at nagdusa ng matinding pagkatalo. At nang itutok ni Juan ang baril sa trainee, sinabi nito na training lang naman ito at nanalo naman sila. Pero tahimik lang na nakatitig si Juan, subalit binaril pa rin ito ni Juan. At habang nagulat ang iba, sinabi ni Juan na kung totoong laban iyon, patay na ang karamihan sa kanila. Kaya mas mabuting mamatay na lang siya rito bago pa siya makasama sa grupo. Na nagbigay ng pagkagulat ulit sa lahat at dagdag pa ni Juan na hayaan itong maging aral sa lahat. Samantalang lumipat ang eksena sa ibang training kasama si Juan sa harap ng isa pang instructor na may mesa sa gitna at dalawang baril na nakahiwalay ayon sa orihinal na anyo nito. At habang tahimik na nakatingin si Juan sa baril, naisip ng instructor na buti na lang at nakagat ni Juan ang bitag at gumamit ng totoong bala. Sa lahat ng instructor, siya raw ang pinakamabilis mag-ayos ng baril, kaya dapat niyang turuan ng leksyon ang batang ito. Agad na nagsimula ang training at pareho silang agad nag-ayos ng baril. At nang maayos na ng instructor ang baril, naisip nitong mas mabilis siya kaysa dati. Subalit nang tumingin siya kay Juan, nakatutok na pala ito sa kanya at ngumiti, sabay sabing masyadong mabagal. At agad itong binaril. Sumigaw si Mad Dog at tinanong kung ano ang ginagawa ni Juan. Subalit tahimik lamang na tumingin si Juan kay Mad Dog, tapos tumalikod at naglakad palayo. Sumigaw pa si Mad Dog kung saan siya pupunta at sinabing hindi pa siya tapos magsalita. Pero wala siyang magawa at nakatitig lang habang umaalis si Juan. Lumipat ang eksena sa isang pulong kasama si Mad Dog. Sinabi ni Mad Dog na ngayong araw, sa training, may isang instructor at isang trainee na namatay. Sinabi ng isa sa mga leader na halos araw-araw may namamatay na trainee at halos isang beses sa isang linggo may namamatay na instructor at tinanong kung hahayaan na lang ba nilang magpatuloy ito. Tanong ni Mad Dog kung ano ang gusto nilang gawin at kung nakalimutan ba nila na noong sinubukan ng mga instructor na patayin si Juan, sila pa ang nagapi. At dito natahimik lang ang lahat. Pagkatapos ay ipinakita ang oras na sinubukan nilang kumprontahin si Juan. 2 sundalo ang nakakita ng mga bangkay sa daan at kahit sa loob ay puro bangkay. Biglang may sumipa ng pinto at lumabas si Juan na puno ng dugo sa buong katawan. Nagulat ang mga sundalo, samantalang ngumiti naman si Juan at sinabing sakto ang kanilang pagdating. May mga bangkay ng instructor sa loob kaya linisin na lang nila iyon. At dito ipinakita na nga ang mga bangkay sa loob ng silid. Bumalik sa pulong, sinabi ng isa sa mga leader na kung gayon, ano ang plano nila kay Juan? Magagamit ba talaga nila ang isang taong hindi na makontrol? Hindi na nga ito nakikinig sa leader, di ba? At dito natahimik na lang si Mad Dog at nag-isip, pero hindi niya alam kung ano ang gagawin. At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribe para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.